Hey, what's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. At meron tayo panonooring video ngayon. Ito po ay nagmula kay Pinas News Insider at ito ay pilang magatang kakapasok lang. Grabe to. Wala nang takas si Tamba sa Kongreso sa matinding pasabog ni Willie Revillame. Pati ba naman si Willie na pasama na rito? So huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Insider at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Ito ang balita ngayon. Trending ngayon sa mundo ng social media. Isa sa mga kilalang premiadong TV host actor na si Willie Revillame, di na mapipigilan pa. Kumpirmadong inanunsyo sa publiko na tatakbo bilang senador sa darating na midterm 2025 senatorial election. Aba si Willie! Tatakbong senador! Aba wow! Bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, matapos mapabilang sa mga special guests sa nangyaring Davao Rally kagabi, kilalang TV host, actor, comedian at multi-billionaire na si Willie Revillame tatakbo bilang senador sa 2025 senatorial election. Ating matatandaan, noong nakaraan may haka-haka na tatakbo bilang senador ang sikat na TV host, actor, multi-billionaire na si Willie Revillame, na agad namang pinabulaanan ni Willie Revillame at kanyang inanunsyo sa kanyang programa na hindi pa ito handa na pumasok sa mundo ng politika, sa kabila ng mismong si Pangulong Duterte ang nagsabi sa kanya na susuportahan ito sakaling tatakbo bilang senador noon. At ngayon, dininig na nga ng veteran TV host actor ang sigaw ng taong bayan at ang naging panawagan noon ni dating Pangulong Duterte na pumasok na ito sa mundo ng politika para mas lubos na makatulong sa mamayang Pilipino at lalong-lalo na sa kababayan nating mahihirap. Isa nga itong malaking kumpirmasyon mula mismo sa well-known TV host actor Willie Revillame. Yun sa kanya, ipinagdasal niya itong maigi at napagdesisyonan na kung ano ang kalooban para sa kanya ay malugod niyang tatanggapin ang paninilbihan sa publiko. Kabilang na nga dito ay ang pagtakbo nito bilang senador sa 2025 midterm election. Inamin din ni Willie Revillame sa publiko na makailang beses na itong inimbitahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na tumakbo sa senatorial election, ngunit aminado ang TV host na hindi pa siya handa, maging ang kanyang sarili pinagtatansya pa raw niya. Ngunit dahil di umano sa dumarami ng araw ang problema ng ating bansa, na tila lahat ng araw ay pansariling interes sa kaban ng bayan, tila handa ng araw si Willie Revillame para maglingkod sa bayan. Samantala, hindi naman mapigilan. Ayan si Willie Revillame, eto na, hindi na false, kumbaga parang true na ito dahil tatakbo raw ng senador sa 2025 mid-election. No, kayong mga katunay, pabor ba kayo na tumakbo si Willie Revillame bilang senador? At ano ang makakaya niyang gawin? Alam naman natin si Willie Revillame is maraming natutulungan din yan sa mga programa niya. Alam natin kung paano siya tumulong. Pero bilang senador is kayanin kaya niya ang obligasyon ng pagiging senador. So pwede nating sabihin, bakit si Robin kinaya? Bakit si Manny? Si Willie pa kaya? Di ba? Alam naman natin, malamang siguro sinasabi ni FPRRD, lagi siya kinukumbinsi na tumakbo kang senador, ganito, ganyan. Siguro nakikitaan siya ng potensyal. Lalong-lalo na siguro sa panahon ngayon na yung mga problema ng bansa hindi na masyadong marisolba dahil sa iisang problema lang na paulit-ulit na yun lang ang pinag-uusapan. Pero yung problema talaga ng bansa, yung tunay na problema ng mga mamamayan ay hindi makita. So siguro kailangan din ng katulad ni Willie Revillame dito sa Senado para makita yung tunay na hinaing ng mga tao, no?
dapat merong mata talaga at merong puso na makakaramdam talaga dun sa problema ng bansa natin. No? Kaya sa akin, pwede siyang tumakbo, no? Pero kayo mga katunay, anong masasabi nyo sa kanya kung sakaling siya itatakbo? Iboboto nyo ba siya? O, comment lang kayo mga katunay, parang pag-usapan tayo, ha? Ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, parang maganda pang umupo sa gobyerno, mga simpleng tao. Pag matalino, matalino ding magnakaw. Go Kuya Will, mas marami ka pang matutulungan bilang lingkod sa bayan. Sure Sir Willie, ikaw ang isa sa legit na may malasakit sa bayan. Noon pang ilang dekada nakalipas, tumutulong ka na. Kaysa iba dyan, na kay tagal nang umupo, pero wala namang ginawa. Aaminin ko, simula lang nung tumakbo si mahal na Pangulong Duterte sa pagka-presidente, parang doon din ako nagkaroon ng paki sa bayan. Iba talaga si dating Pangulong Duterte. Mahahawa ka sa kanya dahil alam mong may tunay siyang pagmamahal sa bayan. Kaya pati si Willie Revillame, kahit alam niyang mahirap ang mundo ng politika, ay kanya na ring papasukin dahil pareho sila ng layunin ni dating Pangulong Duterte. Nakaka-stress siya pag pumasok ka sa mundo talaga ng politika. Dapat handa na si Willie dyan. Toong makatulong at may tunay na pagmamahal sa bansang Pilipinas. Unquote. Akin na yung jacket para kay President Duterte. Pupunta ako dyan mamaya, magbibigay ako sa inyo yung jacket dyan. Maraming jacket, mamaya. Christian jacket. Kapag nanalo senador si Willie, yari na. Lagi tayong may jacket sigurado niya. Diba? Pero sana, kung mag-senador siya, is wag sanang magbago, diba? Kasi minsan, pag nagiging senador ka, nagbabago eh. Yung mga dating kinasanayan sa'yo ng tao na ganun ka dati talaga is nag-iiba. Sana wag magbago. Akin ang jacket. FPRRD, Talagang may edad na si FPRRD eh. Saka yung blue. Asa yung blue? Hindi, yan na, ito. Andun yung blue. Puna po kayo. Magandang gabi po sa inyo lahat, mga taga-Davao at sa mansulok ng mundo, sa ating Facebook page ng Wawawin, of course, ang mahal na Pangulo natin, Rodrigo Duterte page sa YouTube. Nagsama-sama po para mas maraming makapanood sa atin. Mga taga-Davao, ito po yung pangatlong punta ko na dito. At pupunta ako dyan, mabibigyan ako ng jacket. Okay, ako po ay nandito at dahil po sa pag-imbita sa akin ng ating mahal na Pangulo, para sa akin, Pangulo pa rin siya. Dahil hanggang ngayon po, napakarami nagmamahal sa isang Rodrigo Roa Duterte. Wala yung akin, It is an honor for me na maimbitahan po ng isang former president ng Pilipinas. Alam nyo, last March, 2 years ago, bago mag-top after ng COVID, pinatawag po ako ni Senator Bongo at pinatawag din po ako ng mahal na Pangulo. At ako po ay kinausap nila sa Malacanang. Sandali lang po. Importante lang po ito sa pangyayari sa buhay ko. Nandun po si Secretary Medaldea, Senator Bongo, yung aking pong lawyer, si Atty. Ferdy Domingo, and of course, ang ating mahal na Pangulo. Alam nyo, noong una medyo parang kinakabahan kakaharap mo ang Presidente ng Pilipinas. Gusto ko lang malaman nyo ito, yung experience ko sa ating mahal na Pangulo. Medyo, ingat na ingat ako. Tinatawag ko sa mahal na Pangulo, sabi niya, kaibigan tayo, mayor lang. Alam nyo, hinanda niyang pagkain para sa amin. Hindi ko nakakalimutan, lapu-lapu, isang okra, isang sitaw, at yun nga, meron kami malunggay na soup at nagpatagdag si Senator Bongo ng munggo. Kung mapapansin nyo, napakasimple yun, napapunta ko sa Malacanang.
Walang garbo, walang steak, walang anuman. Nagsimula kami ng 8 o'clock, natapos po kami ng alas 2 na madaling araw. Hindi nyo ito nalalaman, pero para malaman nyo lang ho, yung po yung pagkakataon na pinapatakbo niya akong senador. And during that time, meron po akong programa sa GMA7, yung Wawawin. Sabi ko, mahal na Pangulo, meron pa po akong kontrata at hindi ko pa ho kaya. Paghanda na po ako, mag-iisip ako. A lot of times, marami kami pagtatawa, usap ni Senator Bongo, basta kung ano nasa puso mo, ang sabi ni Pangulo, PRRD, kung ano nasa puso mo, kung ano nasa isip mo, yun ang sundin mo. Hindi po nila ako pinilit. Ang sabi lang sa akin, mahal na Pangulo, kung ano ang nasa puso mo, Willie, yun ang gawin natin. That was 3 years ago. Malapit na po, yung after ng COVID, during the COVID. Tapos po, nagdesisyon ako, nagdasal ako, hindi ako nakakatulog, nagluluha ako dahil isang karangalan po sa isang katulad kong TV host na alukin ng isang presidente ng Pilipinas na magsilbi sa bayan. Ang sabi niya, mahal ka ng tao, pareho tayo, mahal natin ang mga kababayan natin. Kailangan ka namin sa Senado. Nung sinabi niyo po sa akin yan, kailangan handa ako. Kailangan hindi kayo mapahiya. Kaya ako po yung tumanggi sa inyo. Nung tumawag sa akin si Senator Bongo na sinabi ko sa inyo, hindi ko pa ho kaya. Sabi mo sa akin, saludo ako sa iyo. Saludo ako sa iyo, Willie. Dahil sinunod mo ang puso mo. Isang presidente po ang nag-alok sa akin. Tataas ko ang kamay mo, sasamahan kita kahit saan. Hindi pa ho ako handa. Mahal na Pangulo, pinagdasal ko itong mabuti. Ang sabi ko, dapat hindi politiko ang tawag sa mga nagsisilbi sa bayan. Dapat ang tawag sa kanya, publiko serbisyo, public servant. Dahil pag nakahalo ng politiko, andyan ang away, andyan ang ego. Hindi ba napapansin? Ang sarap ng isang bansa na walang nag-aaway. Tama. Walang kulay na pinipili. Tama. Nagkakaisa, nagmamahalan. Tama. Pinagdasal ko itong mabuti. Kung ano po ang magiging desisyon nyo, yun ang susundin ko. Palagay ko, handa na ako. Ayan na! Handa ho akong gumawa ng kabutihan. Handa ako magsilbi. Kalo. Hindi lang sa bayan. Handa ako magsilbi sa ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong. Again, mahal na Pangulo, maraming salamat sa tiwala. Kung ano ang yutos sa akin, magmula sa puso ko, susundin ko po. Maraming salamat. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Pinas News Insider. At syempre, ayan, natunghayan natin si Willie Revillame. Oh, nagsalita na handa na daw siya. No, medyo nakakaiyak yung gano'n, no? Talagang pinakita ni FPRRD na buo ang tiwala sa kanya ni FPRRD na kaya niyang maglingkod sa bayan. 'Di ba? Si Willie Revillame. So eto, sinabi niya na handa na siya. Ayan na. Abangan na natin ang susunod na kabanata dahil 1 taon na lang. Mukhang maraming bagong muka sa Senado ang tatakbo. 'Di ba? Sino-sino kaya sila? At sino kaya ang mga papalarin at sana yung mga bagong senador? O siyempre may mga luma pa rin naman nanalo diyan. Sana maging maganda na. No? Kumbaga, eto muna, asikasuhin muna ang problema ng bansa bago ang pansariling kapakanan. Kapag ikaw ay nasa posisyon na yan. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.